nagpaalam na ang Mima nyo sa Drag Race. But now sa shailing. Kasi... Tsaka ano magagawa? And of course, syempre, hindi naman mabubuo ang Mima nyo kung as always, welcome ang nag-iisang Patrick Serena! Hello there, beautiful creatures! Sobra naming stress. Like, nakaka-stress talaga ang Drag Race. Hindi pa natin ginalingan. Paano na? Inagalingan naman natin, hindi lang talaga. Bye-bye! Thank you at niyakap nyo ang Mama Jan. And you have another upcoming for All Stars. All-Stars Drag Race? It's me, John Fideliaga, and welcome back to my channel! Hi mga Bex! Andito naman ako para magbigay ng ngiti sa inyong mga labi. Hey! For today's video, we are back on our new episode, which is Back on the Beat, where we are going to go back to our dungeon journey while we're gonna go have a beat makeup. Wow! But before anything else, syempre, a lot of you already know, nagpaalam na ang Mima nyo sa Drag Race. Our OMG queen, we are so sad to let you go. But now sa shailing. Ayan. Si Precious kasi. Tsaka si Mama Pao. Ano magagawa? May challenge lang. Ayan. Dahil nga, this is my elimination day and I want to dedicate this. It's like my love letter for the creator of my runways for my Drag Race journey. And of course, syempre, hindi naman mabubuo ang Mima nyo kung wala ito. As always, welcome, JP. Ikaw pala. Let's all welcome the one and only, the international costume maker, ang nag-iisang Patrick Serena! Hello there, beautiful creatures! Welcome dito sa channel ni John Fideliaga. Okay, anyways, for today's video, ayan, I invited Mama Pat to do my makeup because syempre, isa to sa mga elimination day ko and ito yung Punot Couture and gusto ko makasama ang Mama Pat and then we're gonna have some talk questions and stuff and then Mama Pat will be doing my makeup while we're asking questions with Mama Pat. Uy, ba ako pa in-invite? Ako kaya din siya natanggal. Ano eh? Husay! By the way guys, I am wearing John Fideliaga merch. So, if you guys have time, check out, buy this shit. This is a limited edition merch. Pero mga Bex, tama na mga chika-chika. Let's go ahead at mag-pekay na tayo. And we are back! Ayan! Saan tayo nanggaling? Now, habang inaano natin si Mama Pat, habang minimake-upan tayo ni Mama Pat, tatalakayin natin ng mga... Tatalakayin Yes. din, no? Tatalakayin natin ng mga pinanggalingan kung saan nanggaling talaga ang creativity ng Mama Pat. Let's start with the makeup. Actually, this is one of my first love for the arts, makeup artistry. Hindi ko siya career, hindi ko rin siya pinagkakakitaan. I only do makeup for special people. Parang siya. Salamat po. So, hindi ko to, so do not bash kung hindi ba ito ganun kaganda after. Pero to try natin, wag yung maganda. So Ma, since parang sinasabi mo na makeup is a big part of your creativity, can you walk us through paano ka nag-start mag-makeup? Wala lang, hindi naman talaga ako makeup artist. Pero kung ano ba ginagawa ko ngayon, hindi dyan. Ano to, kung naaalala nyo, syempre hindi nyo naaalala, ako nga hindi ko na maalala. Meron kasi akong sinalihan noon na competition for yung ano ka, tawag dito, magpapagirl ka, pero pamin ka. Yung mga contest na gano'n. Yes, tapos isa siya sa mga sikat na competitions noon. Kung pamin ka, tapos sumali ka doon, tapos nanalo ka, ibig sabihin magaling ka. Miss F Universe. Nag-title ako 2015. Ay, research nyo, no?
Tapos, syempre, hindi naman usong mga makeup artist nun eh. Kailangan marunong ka mag-makeup sa sarili mo. Pinag-aralan ko mag-makeup. Ang natuto ko mag-makeup para mukhang kanino, kay Manila Luzon. Hindi ko alam ano. Tapos, may powder na lang. Gusto niyo yung injured si Mama Natalia. Injured ako. Ganyan. Being known as the costume maker nga ng costume industry. Mhm. How did you like connect drag and then costume and then the makeup din? Like, how did you solidify it? Sa totoo lang, no? Pag sinabi mo kasing drag, parang all in one. True. Like, you have to do the makeup, ito na nga. Tapos, kailangan, somehow ngayon, kailangan marunong kang gumawa ng sarili mong costume. Kung if not, you have friends like me who does the costume for you. And yung isang tanong, of course, you should have the talent. Parang all in one ka dapat if you're going to be a drag queen. Paano ko na-connect yung trabaho? Kasi before, photoshoot lang naman yung mga ginagawa ko. Styling, konting creation ng headdress, konting creation ng ganito, konting ganyan. Nag-start siya as Nag-start ako as ganon. Mama Pat is one of the famous costume designer here in the Philippines. And of course, he also did all the costumes of Bernie on season 3, Precious as well. And of course, me. So, can you walk us through paano ka ba nagka-conceptualize? Like, Depende sa tulog. Totoo yun. If I sleep well, the following day, ganda yung ano. maganda yung vision ko. Maganda yung result. Totoo yun, and that's Actually, true. tulog din ang ano ko. Tulog Ang talaga. kakampi ko sa lahat ng And what's funny is, napapanaginipan ko minsan yung mga design. Totoo. Yes, most of the time. Hindi pa rin hindi pa ka mag-design na ginawa mo sa akin. Yung perya. Ay, totoo! Yes, napanaginipan ko talaga yun. Kasi hirap na hirap kami noon. Alam mo yung, pag sinabi kasing perya, ang dami, di ba? Imagine niyo lahat yun, napakadami. Tapos, babaliwin ka ng sarili mo kasi nga, bilang designer na maximalist, paano mo ilalagay lahat ng yun doon? Tapos, syempre, pag nilagay mo yun doon, ikaw consider mo pa yung bigat, yung laki, yung bag. So ako, bilang taong gusto kong ilagay talaga lahat yun doon, ang hirap for me na malilimit ako. Kaya alam mo yun, siguro, ang dreams kasi natin yung ano to yun, parang end product to ng mga bagay na iniisip natin during the day when we're awake. So feeling ko, iniisip ko siya buong araw. Tapos research ako ng research until napanaginipan ko siya. And actually, if you guys are going to ask, paano conceptualize din namin ang design? Kasi ano, mapag-drawing lang niya sa Messenger. Hindi kasi ito makakausap. Hindi ko ito makita minsan. Kaya ang ginagawa namin, nag-uusap na lang kami sa Messenger. Yun na lang ginagawa namin para matapos namin yung meeting namin. Hindi kasi diba sa Amerika pa ako noon. Oo nga. Oo, wala pa ako doon sa Philippines. Gusto ko pagdating niya kasi dito, meron na kaming full concept. Para alam mo yun, galing siyang US. Pagdating niya dito, start na ng day 1 of preparation. Eh yung day 1 na yun, crucial yun. Kailangan namimili na kami ng gamit. True. Totoo yun. Because we have a very limited time doing the most test. Okay, so speaking of looks, was there any runways that you really had like a big challenge? I must say, I must say niya. I must say, it was hindi actually one look. I have to say there's 2 looks na medyo talagang na-challenge tayo, which is yung 3D. It's because we lack time. Because akala namin talaga, meron pa kaming 2 days. And I think the other one was yung sari-sari store. Bakit mo natanong? Kasi ganito yan. Pag nag-rush kasi ng mga bagay-bagay, hindi madaling i-rush yung bagay na bubuuin mo na parang puzzle, which is the 3D, and yung bagay na bubuuin mo from materials na patapog na, which is the sari-sari store look. Yung dalawang yun ay pinag-iisipan, pinag-aaralan, kasi alam natin na most of the time, magagamitin mo lang naman talaga dun ay glue gun. And sometimes, yung glue gun, hindi talaga yung nag-work sa lahat ng surfaces, lalo pag smooth, nang nakakaloka. Ito yung ano namin, like, ito yung concept dapat. Yung drawing ni Mama Pat dapat. So, ang isa sa mga nahirapan guys, the sari-sari store because it was a very last minute. Super last minute talaga yung sari-sari store. As in, malala. Kasi nasira pa yun eh. Hindi naman talaga yun yung una eh. And I mean,
mo, kabado tayo lahat. Sari store. Ang dami namin inisip na So scared. Mga pagdating ko dun sa workroom, sila talaga yung nagpapaalam na sila yung mga straw. Sabi, ayaw na natin. yung straw talaga, hindi talaga siya tumatagal. Lahat ng recycled costumes na nagawa ko ever since day one I became a designer. Ang recycled costumes are to be thrown away then after. What was your reaction when people was really gagged with your design for the Sari Sari store? Because even the foreign reactors are so gagged with the straw because the details. From head to foot, you have details. Whoa! This is the winning look. This is straws, John. This is the winning look. Nakakatuwa na natuwa kayo kasi we were so nervous about that look. Yun lang talagang look na yun. Na it was very last minute. It was a second look. It wasn't even the original. And just an FYI, even Bernie helped Mm-mm. on doing the shoes. And then, oh my gosh, nakakaloka kasi stress na stress. Wala na mga, we were so stressed. Nakaka-stress talaga ang graduates. Pero kasi yung heavy ng ano sa atin, ng expectation. Because it's John Tudela. Alam namin na darating kami sa point na this is John Tudela. Once na lumabas na sa TV, Ayun na yun. hindi kami pwedeng pumalpak in any way possible. Oh. Diba? Siya na lang yung pwedeng pumalpak dun sa mga challenge. Pero kami hindi kami pwedeng pumalpak kasi mayroon kaming time to prepare. Ano naman yung pinaka-inspired ka to make? Hindi rin isa. Dalawa din. Dalawa? Okay. Oh. Actually, hindi. Ganito. Ayoko maging... Kung tao kasi yung mga creations ko, anak ko yung mga yun. Ayoko maging bias. But since I'm being asked, yung pera talaga. Yun talaga. Kasi growing up, pera din naman ang pinupuntahan ko eh. Wala naman kami pera. What was your reaction when you saw it on the runway na? The Perea? Tangilan ka lumabas. Hindi ko siya tinitignan. Kasi baka maiyak ako. Hindi ko siya tinitignan kasi he's with me sa viewing party. Pang-anim kaya tang lumabas. Tapos sabi ko, may lumabas na Ferris wheel. Pero nung nakita ko na may lumabas na isa pang Ferris wheel dun sa runway. Tapos, ganun yung may tsura. Sabi ko, wait, this is gonna be shocking pag lumabas si John. Kasi our concept was also Ferris wheel, but it has the carousel, it has the docks, it has the balls, it has all the colors, it may mamumula pa sa likod. And yun nga, umiikot yung Ferris wheel mo. The Ferris wheel ko, umiika! Kaya I was so excited. Hindi na ako nalulungkot na baka may pangit na critic and all. Kasi nakikita mo na eh. Halos padulo siya nung lumabas siya dun sa runway. And nung lumabas siya, sabi ko, oh my God, I think we're gonna have a badge. No. Yun talaga. Yun talaga. Yung tipok na eh. Okay, so ano naman yung second mo? Siyempre, saan ba tayo nagsimula magawa-gawa? Anong inspiration? Victoria's Secret! Victoria's Victoria's Secret Fantasy. Yun talaga. When I started doing stuff, Victoria's Secret Fantasy talaga yung eka ng bakla. Favorite ko talaga sila. Hindi dahil bakla ako at gusto kong suotin yung mga sinusuot nila. But the magic that it gives. Hindi na naman pag lumilipad yun. Pag batang bakla ka noon, ang galing. Parang hindi na nagawa yun. True. So ako naman tinuklas ko. Did you ever thought, mga Pat, for the Gush of the Wind is maging feather like yung mga... Ano ba Kasi ang pakpak pinigilan talaga, diba? nila sa papel is to do something that's flowing. And syempre, you have to think out of the box. It's Drag Race. You always have to think out of the box. And if you're going to go with the wings, it's gonna be like, oh, we've expected that. Yes, and they've done it before. Yada. And that's one thing that I really like about Mama Pat because he will always think outside of the box. Sa kanya ako natuto, if you guys would notice. Natuto ka. Ang design challenge ko. Nakagawa ko ng bag, tsaka higaw. Actually, sinabi ko sa kanya yun, the small details are very important. That's what he's been telling me na tinuruan niya ako. Actually, the Gush and the Wind, yun yung pinag-practicean ko. How about the Mama Mary? Next. No, isa-isa makinabahan tayo, but Ganito kasi, taga Laguna ako, taga Cavite siya. O sige, kayong mga taga Cavite, bigyan niyo ako ng iba pang festival niyo bukod dun sa May Tinis, no? May Tinis Festival na mga gumagalaw ng mga tao na suot yung mga damit ng mga figure ng Catholic Church. Diba?
So sabi namin, we will push through it since it's happening naman in real life, dun nga sa festival ng Cavite. It's my favorite one. And that made me think na it's possible kasi hometown realness yung requirement eh. Give us something from your hometown na pwede mong ika-proud. Yeah. That's something, right? 13 years. Diba? Yun nga lang, alam ko because of our conversation, nagkaroon ka ng slight na Hesitation. yes. Kaya kung mapapansin nyo, that was the first episode. Tapos, sumakto pa first episode, no? Sumakto sa first episode na, alam mo yun, hindi siya gumagalaw. Siguro iniisip niya yung topic namin na, ano, pag nabash tayo? Oo! Diba? Nasa utak ko siya, so hindi ako pwedeng gawin. Tsaka, if you guys would notice, nakaganon ako, nakakip yung ano ko kasi wala akong nails. Pero kasi sabi ko, mag-nails ba ako? Or hindi? Nag-iisip ako kasi, pag nag-nails ako, baka sabihin nila kung ano nung inano kay Mama Mary. Pero pag hindi ka naman nag-nails, sasabihin naman lakulang ka sa runway. You're not wearing drag. Diba? So, ano na? tago mo na lang. Huwag ipakita. Huwag na lang ipakita. So, what was behind the story of the Mama Mary na concept? Sabi mo kasi gusto mo maging si Mama Mary. Gusto niya talaga. Gusto niya maging si Mama Mary. We found a way to bring it on Drag Race stage, Drag Race Philippines stage, na hindi kami mababalikan after. Yung headdress na lang na yun eh, actually it was quite heavy, no? Kasi itong mga bakal talaga yun. It was a 3D bakal na kinabit namin isa-isa doon, tapos puno-puno ng rhinestone. Yeah, and knowing Mama Pat, it's always like big. Kailangan eh, lalo Drag Race yan. True. May napatunayan ng ibang tao, tapos season 3 na, tapos pag tumahimik tayo ng very life, at di pa natin ginalingan, paano na? Ginagalingan naman natin, hindi lang talaga. Bye-bye! Can you walk us through naman Mama Pat sa performance ko sa runway with your... Saan mo gusto magsimula? Oh! May notes ako. May with notes your, ako. ano naman, alam ko niya na nasa judging panel. Tatagapin ko yung negative, let's go with the negative. Sige, ganito. Simulan natin kay Mama Mary. Ganito, sabi ko lang talaga, bakit? Balikan natin. Ayaw nga namin mapahiya. Gusto nga namin somehow, nagpakita natin na ginawa namin yung concept na yun, pero hindi para basasin si Mama Mary, para ipakita yung festival. Pero walang ka-festive dun sa lakad mo, T. Ayan na, nagiging honest ako. Bakit? Ayaw ko kasi yun. Di ba? Ayaw gumawa ng emotions. Gagawa ko ng emotions. At tanong ko na talaga, I was being very bakit? safe. Yeah, na-shocked ako. I saw the photos. Bakit? Tingnan niyo yung official photos sa DRPH. Bakit? Yun lang din ulit yung tanong ko, bakit? Yon. Okay, so, ano naman ang pinaka nagustuhan mo naman sa Mama Mary? Sa Mama Wala. Mary. Parang wala. Hindi, meron naman. The fact na nabigyan mo ng justice yung pagiging Mama Mary. O hindi lahat nagiging kamukha ni Mama Mary. Konti lang kayo, Isa Calzado, o Paolo Ballesteros. Tapos syempre, hindi ikaw yung kasi. Ay, syempre hindi. Hindi, I mean, konti lang yung nakakapagbigay ng justice na hindi ka bastos-bastos. So, kudos to that. Diba? The runway was okay, you're safe. Thank you so much. Thank you, sir. Okay, sari-sari store time. Bilang kinakabahan siya, kinakabahan din. Iba yung kaba namin, hindi kami magkasama. So pagdating dito sa sari-sari store, nakabang-kaba kaming dalawa. It turned out good, right? I know. So nung lumabas siya, ang linis. Bango. sa video, no? Tapos ang background niya pa, sari-sari store na magulo din. Oo. Tapos syempre, madami tayong mga nangyayari ulit. Pero it worked. I know. Yung lakad mo doon, hindi na siya katulad ng lakad mo kay Mama Mary. Yung lakad mo doon sa sari-sari, may confidence na. Thank you, ma. Ang tanong ko lang, kasi di ba naalala niyo may dala siyang basket? Tapos pinalagyan ko yun ng napakadaming chichirya. Ang sabi ko kasi, syempre pasabog. Ang dami nun, puno yun ha. Puno. Sabi ko, ipamimigay mo to sa mga judges pang 60th moment. O kaya habis mo sa kanila, ganun kung malayo. Nagbigay naman. Bakit isa na lang? Kasi ang tagal eh. Nagutom mo mga days. So, kinain nyo? Kinain namin. Food trip kami ha. Oh my God. Oo, hindi pa start yung show na ubus. Ay, di go. Alam, stress si Buddy. So, for my design challenge. Pag nakita nyo sa December, yung vlogmas na ilalabas ni John, nandun yung series niya for the preparation for Drag Race Philippines. And one episode there is tinuturuan ko siya sa design challenge.
Natatawa na ako. So kung magiging proud ba ako, itatanong nyo dun sa ginawa niya or hindi. Kung shoot ba or toot or boot. Nandito tayo sa... hindi ko masasabing toot. Kasi fit naman sa kanya yung outfit. Okay naman. Hindi ko rin masasabing boot. Kasi hindi naman pangit. Hindi rin maganda. Saan kami? So, nasa tayo. Okay na naman yung styling. You have the boots, you have your long hair, you have the bag. You even made the bag, which is very good. Kaya lang, magulo kasi yung aesthetic ng design. Yeah. Magulo, wala siyang, parang walang patutunguhan. Parang kumuha tayo ng basahan, hinimay natin, nilagay natin sa manikin, tapos na sinuot natin. Hindi, nangyayari talaga dyan. Ubusan ako ng tela. Sa dami ng tela dun sa workroom, naubusan ka pa. Ubus yung pattern na ganun. Yung mga Kasi sabi ni Mama pa, I always thought of this na, ang sabi niya sa akin, if you're going to do the design, dapat yung pattern mo, yung naging pattern. So, I didn't expect much. Ito yun, honestly speaking, hindi ako nag-expect na madami. Kasi alam ko naman na not all people are born to design. And John is not one of them. No? Yung mga not born to Alam design. One of them pala siya. So, luckily, you're safe. Maraming salamat po. Okay, nagpunta naman tayo sa ano mo, sa Peria. So, sa perya, paglabas mo pala alam kung magiging okay ako. Magiging okay ang gabi. Were you magiging excited? okay. Ay, sobra. Excited ako kasi alam ko it's gonna be very fun, very okay. Hindi man tanggapin ng judges na sobrang ganda. Yun yung muna yung mga nasa isip ko ha. Hindi man nila tanggapin na sobrang ganda basta alam ko magiging masaya yung runway na ko. Kasi perya eh. But then it turned out na everybody loved their runway. Including me, na na-amaze pa ako sa sarili kong gawa, di ba? Kasi, ang sa tingin mo man, na-achieve ko ba yung pag-aura? Shoot talaga. Ay, paglabas mo pa lang, yung, alam mo yung aura mo, yung ngiti mo dun sa gitna ng mga kapis na, may kapis doon, diba? Dun sa gitna ng mga kapis na yun, tapos ginanon mo yung papoy, tinuro ko yun. Yung papoy. Teka lang, papoy. Teka lang, balikan na. Speaking of popcorn, syempre, may continuity of story tayo. Nilagyan natin ng totoong popcorn, yung popcorn bucket. Sabi kong ganyan, igaganon mo yun. Pagkatapon mo yung martilyo, tatamaan yung bucket, hahagis yung mga popcorn, parang confetti. Para paglabas niya, yun yung confetti niya, popcorn. Dahil tumalsik yung bucket. Syempre yung bakla, naghihintay. Nasaan ang popcorn? Wala na naman. Walang popcorn na tumalsik. Nakita niyo, walang popcorn. Ano nangyari? Nagutom ang mga gays din. So yun pa din. So sisingilin natin si Kiana, si Yudiputa, si Lahat kami po. lahat. Diba? Inubos nila. Madami din yun. Kasi po, ang runway, sa tingin nyo, ganyan-ganyan lang yan, matagal din yung gawin. Matagal. Happy yung Perya runway. Lahat from start to finish. And I think even the judges dun sa edit, sobrang happy nila. So, alam mo ba yun ang pinaka-tinayuan nila? Pero nabalik sila doon kasi nga, ang perya ko ay ang Ferris wheel ko. Ikot. Regarding naman sa 3D fractal, mga antipara, kulang kasi yun. Ito na naman ako. Yung kasama-sama ng loob ko kasi dapat nadala namin lahat. For your info guys, sumobra lang kami ng 9 kg. Yung 9 kg na yun, mabigat na kasalanan na yun sa Drag Race. And isa sa mga pinag-desisyon na namin tanggalin is yung backdress ng 3D fractal. May malaking snow na backless yun, na 3D yung itsura. We had to sacrifice that kasi yun lang yung look na pag tinanggal mo, buo pa din yung outfit. Excited ako noon na kinakabahan na baka sabihin, kasi naman sa Drag Race hindi mo alam eh, may isang araw okay ka, sa susunod na araw hindi ka na okay. Na baka dahil sa ginawa namin isang desisyon na bawasan yung outfit, baka doon kami mabengbang. Oo, totoo yan. It turned out, hindi pala ganun yung sitwasyon. Okay din naman pala. Doon kami nasad na sana, kasi nga na. And very comprehensive si Mama Pat when it comes to runway. Very specific siya. Kapag may dinagdag ka, hindi yan yung sinabi sa ano, ang sinabi kasi dito sa Kemek. Ganyan siya. So, Mama Pat yung huli niya next. Oo! But ganyan siya. He would think of doing it. Like, parang siya yung nasa judging panel. No, mali ka doon. Ay, mali. I would think of doing it na parang ako yung kasali. Oh, yung pala. Mm-hmm. Kaya di mali na naman. So, saan mo yung mama na kuha
yung design niya. Kasi hindi Kasi naman yung, baka masabihan tayo ni UD puta na wala tayong comprehension skills. kasi hindi naman yun yung unang sinabi, di ba? Yun, 3D fractal na yung sinabi. Hindi yun yung unang gawa mo dapat. Ay, oo, kasi meron kaming runway na inspired by Scaparelli. Oh, di ba? Yun talaga. Tapos, how about your, ayan na, yung pinaka-favorite niya, Gash in the Wind. Yan. Were you happy with that runway? With the Lagi naman akong performance? happy pag it is a Victoria's Secret fashion show. Fashion show inspired outfit. Hindi kasi kinakabahan si Mama Pat before kung paano ko ilalakad yun. Malaki din Kasi kasi yun. malaki. Malaki din siya. Sobrang laki niya. And dito ba ko Correct, actually. Ano yun, paglabas mo pa lang, tapos ito, observant kasi ako, at pag alam kong may lalabas akong outfit, ino-observe ko yung mga mauunang runway. Ang lakas ng hangin. Tapos tinesting namin yun sa kalsada. Siyempre, kailangan mo malaman kung ano, tinesting with electric fan. Ang lakas ng hangin, sabi ko perfect yun. Lilipad rin yung lahat ng 4 na panel ng chiffon, which is, I know, it's quite heavy. Nilipad. Tapos sa edit, mukhang perfect. True. Aminin natin, hindi yan perfect at all times doon sa runway. Pero sa edit flawless eh. Akala mo walang palya yung tela. Akala mo yung tela nakisama for that episode. Pero actually, ang nangyari niyan, sobrang lakas ng hangin. Which is good. Yun naman kasi yung in-aim natin. Hindi kasi yung ano natin doon, konting flow mo lang yun. Okay na siya. Gumagalaw yun. Pero diba? perfect yung malakas na hangin. Hindi. Iba na ata yun eh. Ibang ano na yun kasi anong nangyari dyan. Sobrang lakas ng una. Umunong talaga ako niyan. Kaya alam mo kung papansin niya, na-notice ko, nakaangat yung back dress. Oo. May isang part na nakaangat. Kasi sobrang lakas niya. Dash with the wind talaga pala. Sobra palang lakas. Umatras ako dahil I'm so happy. Hindi siya napansin sa, hindi siya nilagay sa edit o hindi niya napansin, ganyan. Pero gumanon talaga ako kasi grabe naman kayo, alit-lit ko na nga. Ganun pa kalakas, yung parang, haluka! Ganun nga ang mimi. Inano pa niya ako, pinapunta niya sa bahay, ipapractice namin yung snatch game. True enough. Hindi ko ginawa kasi Ayaw niya. ako kasi kapag parang pinapractice na improv, Nawawala ng essence. nawawala na. Lalo ko siyang iisip. Dapat hindi ko siya dalhin. Dapat alam ko lang siya paano siya i-deliver. Right. Ganito kasi yun. Bilang sa mga ate niya, si Bernie, yung mga nakaraan, yan. Meron tayong konting lessons na natutunan. And we wanted it na ma-share na sa quiz. Ang sabi lang niya sa akin, kaya ko yung snatch game mga pa. Yun lang ang sinabi niya sa akin. Doon lang siya naging confident. Hindi nga lang confident, super confident. Sabi niya, kaya ko yung snatch game. Marami akong baon. Alam ko lahat ng linya ni Angel. Sabi ko lang, hindi sige. Ano ako? Kaya nung nanood kami nun, uploaded naman talaga. Napa-post pa ako na snatch game, clap. Totoo naman, totoo. Thank you. With the Kumot Couture, Ito na nga yun. which is what we're doing right now. What were your inspo for the Kumot Couture? Wala. Bye guys! Tinapos na yung episode. Bye guys! Kita yun na. Bye! Alam nyo kasi na yung kumot na yun is yun yung pinakamalambot na kumot na makahawakan. Kung meron kayo sa probinsya, ina-almirol pa yun eh. Para tumigaw, hindi mo alam. Totoo ba yun? Hindi mo alam yung almirol. Ano Almirol yun? is the process of putting gawgaw doon sa Gawgaw? cornstarch or gargaw. The tatlo lang yung cornstarch o halina. Doon sa mixture ng labada. Para pag sinampay mo siya, matigas siya. Totoo ba? Sobrang lambot ng fabric na yon na it turns out to be sa design, hindi mo siya ganun kamamanipulate. Konting tupi, gusot siya. Okay? So, ang ginawa namin, since marami na si John na sexy, marami na siyang palonggaw effect, I thought na, what if I make a palatio pants, yung wide pants, using that kumot. Tapos, sexy top pa rin, since bababae ang peg namin. And, a huge back piece, nagawa pa rin sa kumot. Na-check naman namin, nakita niyo siguro. Tanggal nga lang siya. What can you say about Precious saying, dapat sana tinuloy na lang siya sa gown? I don't think so. Kasi ito yan. Tinuloy sa gown, if you've seen the other runways, they're all wearing gowns. Yeah, and me and Tita Vivi are the only ones. Diba? Lahat. So, sana the category was a long gown kumot couture. So,
we can have gowns on the runway. Right? Hindi ako galit Hindi ako galit. Ang amin lang is, if you're giving options to the runway, if we would like to see different things on the runway, let's experiment on the runway. It's drag. It's not just about the long gowns, the swimwears, the headpieces, and the wigs. It's the variety of things that you can wear and show during the presentation of the outfits, di ba? Itik! Wala akong regrets dun sa ginawa kong mga outfits mo. Meron akong what ifs. What ifs? Oh. Okay, what are your what ifs for that run? Wala sana tinanggal ko yun. So what? The back dress? Yes. You like the back dress? Sana tinanggal ko yun, tapos pinalitan ko ng iba pa. With a reveal. Oh. Like, from a skirt, magiging ganun siya. Oh, Diba? Nakatayo yun, diba? It could have been from the floor, tapos tatayo siyang ganun. That's my what if. What if naging ganun ko siya? Oo. So, sana ganun yung ginawa. Pero wala akong regret na yun yung ginawa ko. Sana lang nagawa ko pa ng mas bongga. Kaya, yung Drag Race, ano yan eh, it's slightly a curse to designers. Kasi you're giving it your all, tapos hindi mapapakita kasi hindi nasuha. yeah, that's Diba? one of the saddest part of a designer to know for the Drag Race. And ayan, tapos na aming pa-makeup ni Mama. Pa-makeup na, akala nyo naman kaya galing-galing ko. Ay, ito ba yung gusto mo makita dapat na color if ever I'm going to... Gusto ko kasi na, since very much simple yung... We never talk about makeup ko each... Hindi namin ginawa. Oo. Oo. Kasi tiwala ko sa kanya kasi ano siya eh. Yan ang content niya eh, sa YouTube channel niya, just to do makeup. So, if someone is already good at what he or she is doing, why change it? Gusto naman yun. Let's do this. Kaya naman, let's go with the final look. But anyways, Ma, thank you so much for your time. You're welcome. Sobrang nag-effort pa ang Mama Pat for the time kasi sobrang busy nila and syempre may mga ginawa pa rin kami. And anong oras na, and kumuha pa ako ng time niya. Ano mo ngayon, pina-project mo? Upcoming natin is Miss Universe. Miss Universe. We're posting one for Miss Grand. Hey! I have one for Miss International. And you have another upcoming for All Stars. Oh! All Stars Drag Race? And ang gusto lang namin malaman, what is your thought about this Elimination Day? Nangyari na ang dapat mangyari, and let's not cry over spilled milk. Kasi mapapanis lang din naman yun sa ibabaw ng mesa pag di mo pinunasa. So ang gawin natin is pumunta tayo ng grocery, bumili tayo ng bagong gatas. True. And I just also wanna thank, of course, Mama Pat and lahat po ng tumulong sa akin, like kala Tisoy, kala Ian, kala... Sean, nandiyan ka ba? Nanonood ka, Sean? Wala. Hala! Naririnig ko siya! Pero ayan, I just wanna thank them, Juro, JM, and ang dami, sobrang daming tumulong ito. Siyempre si Eugene, kudos din sa'yo. Kasi andito po ako ngayon for the viewing party and I'm just so happy that I'm able to watch these hurtful thing and I'm just so, para sa mga Bex dyan, I know you guys are so sad and you guys are really rooting for me for the Rubaj. And of course, hindi lang sa Rubaj is to get sa top 4. Okay lang po. Hindi rin naman kasi magaganda yung mga natira. Ano magagawa? Fine! But yes, of course, I'm really thankful sa lahat ng love na binigay nyo. And sobrang thankful kasi talaga ma'am, sa totoo lang, feeling ko talaga I'm not really for Philippines. And I really thought no one's gonna root for me lalo sa Philippines. Kasi nga diba iba yung standard nila, iba yung so parang nanghihina ako. Pero iba yung pinakita nyo. Totoo. Anak, iba. And thank you at niyakap nyo ang mama dyan. And of course, syempre, hindi magiging mama dyan kung wala ang ating, Mama Pa, Tisoy, ganyan, yung mga sa buhok kasi sila Ian, saka yung Yak, mga Bex, and huwag nyo
Yak ako. Kung may mababash man, kung may nababash mo kayo, huwag nyo na i-bash. Yes. At hindi po kasalanan. Ganun po talaga ang competition. Masakit siya sa akin kasi syempre, gusto ko manalo. And syempre gusto ko rin maging proud lahat ng tumulong sa akin. Pero I think I'm happy. I'm happy of what I'm able to show. I was able to show my different sides of me and the different side that I can do when it comes to drag. And feeling ko na ba kita ko perform, host, Oh, Mikas. snatch game, the mug, Lakad. the runways. I think okay na ako. Hindi na tayo mag-rusika. Wala kasi mag-rusika. You made us proud, that's for sure. Thank you, You made ma. us proud. Thank you, ma. And I am very much honored to be here as well. Thank you. So, thank you, ma. Thank you. So anong kailangan namin abangan sa'yo pag alis mo dito, pagbalik mo sa US? Of course, doon naman tayo mag-viewer part. Hindi pa rin tapos. Hindi ba tapos? So, dahil andun na tayo, work na si Bakla. Kikita tayong pera. Kita na pera. Tapos, syempre, magbabalik na tayo ng vlog. I know parang na-stop ngayon yung dapat next upload ko, but may nangyari lang. Pero, we're gonna be back on vlogging and uploading every week. And I'm so excited kasi this Back on the Beat show that I made for my channel is really for drag fans and sa mga alam nyo, gusto nyo malaman mga chismosa kasi ayun. Gusto nyo lagi mga versus eh. O dito nyo malalaman yun. But anyways, ayan, thank you so much. And of course, super excited ako sa Drag Race journey na ginawa ko. Hindi ko alam kung na-excite ako. Pero sige, excited na rin ako. Kasi sobrang iba yung visions ko for this Drag Race journey. And then sobrang excited ako because this will help the baby drag queens that really want to be part of Drag Race. And if ever, para siya kasi naging Drag Academy. Parang na naging documentary pa eh. Naging documentary and then may reality, para siyang reality TV show because may mga confessions and the process of this and how we did it, you guys are gonna be so amazing. So I'm so excited and yeah, tama na, hindi na ako iyak kasi feeling ko iyak ako ng iyak mamaya. But anyways, there we go mga Bex. Thank you so much for watching my vlog. And if you guys really had fun with this video, don't forget to give me a thumbs up. And if you guys are new to this channel, don't forget to subscribe. Para naman sa mga Bex natin na lagi gusto updated, hit the notification bell button right there. Para sa upload ko, you guys are always updated. And once again, please do support Mama Patrick Aizarena's social, which is gonna be here. Hey! Pero yeah, yan, ma'am. So just wanna let you know I'm so thankful and grateful to have you guys sa Drag Race journey ko because I really don't know what to do and sa totoo lang, ayoko na gusto ko na mag-quit first day para mga ganyan. Now that you know what to do, are we ready for Yes. Stage? Ikaw nagsabi. Hello? Ano na mga bro? Huwag mo ako tinutulugan dyan. Anyways, there you go mga Bex. Thank you so much again and I will see you on my next one. Bye mga Bex! 1, 2, 3, funk it. My darling, I love you, 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 I love you.